dear beloved, Boss Mike, Cervera. Grabe ito mga kababayan ko ha. Hindi ko ito masikmura mga kababayan. Maharlika. Pinagmumura si Kapman. Di ba? Oo. Yeah, mamaya, alakayin natin yan. Kasi mga kababayan ito, sa dami-dami ho ng batikos kay Pangulong Bongbong Marcos, sa dami-dami ho ng kritiko, Dilawan, Pinklawan, Berdihan, at Budayan. Ano? Lahat po yan, mga kababayan. Oh, content mo yon last week. Ayan na nga, Paymora. Oo, yun na nga. Di ba? Mga kababayan, nakalimutan ho yata ng mga ito na sa paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos, abay minsan, nasabi na nga, nasabi na ni Digong na itong panunungkulan niya ay talagang hindi niya kaya. Ibig sabihin, yung pangako niya na 3 to 6 months, malabo talaga. Dahil nabanggit niya na kahit na bigyan man siya ng 20 years para ayusin daw, itong ating bansa ay hindi niya magagawa. Bagkus, ano pa sabi niya? Maghanap na lang kayo ng Marcos. At ngayon, mga kababayan, no, kita nyo, meron na tayong presidenteng Marcos. Bakit hindi nyo tinitigilan? No, matindi, no? O dahil nung panahon na yan, inuuto niya si Pangulo dahil alam niyang mananalo. Tapos nung nanalo mga kababayan, yung gusto niya hindi pinagbigyan ito. Bagkos mga kababayan, pinakulong pa siya sa Netherlands. Di ba? Yun o mga kababayan eh. Kaya alam nyo, politika talaga depende sa interes. Eto naman mga kababayan ko, kung inyong i-analisa, si Pangulong Bongbong Marcos magalit ka man. Kahit ano pa sabihin mo, kung hindi ka naman makakatulong sa aking gobyerno para tumulong sa sambayan ng Pilipino, abay, mag-away na lang tayo. Hindi na kita kaibigan. Ganun eh, no? Di po ba mga kababayan? Ganun ho si Pangulo. Hindi na kita kaibigan. Kung ang gusto mo lang naman ay kapakinabangan ng sarili mo para, di ba? Para sa pansarili mong kapakanan, wala, hindi tayo magkakasundo, Ito, panoorin nyo. Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible. Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Yan. Kita nyo mga kababayan ko, narinig nyo? Talagang bibiyakin silang lahat eh. Pero eto, ang tanong, mga kababayan ko, pakinggan nyo maigi. Ang tanong, mga kababayan ko, ang tanong, paano daw kung kaalyado mo ang mga masasangkot sa mga katiwalian? Ang sagot mga kababayan, pakinggan nyo. Pakinggan nyo ito, pakinggan nyo maigi. Suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Kita nyo? Kita nyo mga kababayan ko? Kaya mga kababayan, eto hong si Digong, nung una, abay para bang tila gusto niya pang sumipsip kay Pangulong Bongbong, mga kababayan, tinabla. Tinabla ho, kasi ganyan ho ang katwiran ni Pangulo. Kahit kaalyado ka, kung nangungurakot ka naman, tatablahin kita. Diba? Matindi Balikan naman natin yung sinabi ni Digong noong nakaraang mga panahon bago bumaba sa pwesto. 20 years, I cannot do. Kita nyo mga kababayan ko, tumpok. Pag nakikita ko yung mukha nito mga kababayan, ewan ko na lang. Talagang nabibwisit ako pero pagtsagaan na lang natin, saglit lang naman. Pakinggan nyo ho ito. Ito namang sinabi ni Digong nung paalis na ho sa kanyang pwesto bilang Pangulo. Ito. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Kahit daw bigyan siya ng
20 taon para manungkulan, para ayusin ang bansa. Hindi niya magagawa. O, aminado yung matanda. Di ba mga kababayan? Aminado yung matanda. Kahit bigyan niyo pa ako ng 20 taon, hindi ko magagawang ayusin ng bansa. Galing sa matanda. Ito na. Pasok. Maghanap uli kayo ng Marcos. For some days. Kita nyo mga kababayan ko? Anong sabi niya? Maghanap kayo uli ng Marcos. Alam ho ni Digong, alam ho ni Digong na si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niya katulad na nangungurakot. Totoo ho yan. Kasi ho, paano mo, alam nyo sa totoo lang, kulang man yung 6 na taon na panunungkulan ng presidente. Kung talagang walang mangungurakot, mga kababayan, mula sa pinakamababa, sa nasasakupan ng kapitan, ni mayor, ni gobernador, ni congressman, at ni senador, at ni vice-presidente na magnanakaw. Sa totoo lang ho eh. Kung hindi lang ho mangungurakot yung mga yan, naku, Diyos ko po, yung 10 taon, mga kababayan, ang Pilipinas, mga kababayan ko, ang Pilipinas, grabe, baka hindi lang ho maabutan natin ang China, maabutan natin ang Singapore, at ang mga mayayamang bansa, mga kababayan ko. Kaso, etong mga hinayupak na ito ito ang problema. Pero alam nyo kung ako, si Digong, total naman, mamamatay tao ka na rin lang. Kung ang pinagpapatay mo yung mga kurakot na tao, baka pinagtatanggol pa kita ngayon. Tama po ba mga kababayan ko? Kung eto, si Digong, ang ginawa, inayos talaga, yung naging seryoso siya, hindi niya inuna yung sarili niya. Kung totoo, sana, hindi yung puro pagpapanggap lang. Ano po? Hindi lang pagpapanggap. Kung ang ginawa nito, total naman, matanda na siya, di ba? Kung ang ginawa mo, Digong, lahat ng kurakot sa bansang ito, yun ang pinagpapapatay mo, malamang, baka taga-suporta mo ko hanggang ngayon. Ay, ngayon lang, ngayon. Di ba ba? Kaso, ang pinagpapatay, mahihirap na tao, para nga naman hindi mag-ingay. Pero kung ako, mga kababayan, kung halimbawa lang, kung ako, ganun din ang gagawin ko, Kaysa pumatay ako ng mahihirap na tao, papatayin ko na lang ang mga magnanakaw sa bayan na to. Mauubos, mga kababayan, sasamantalain ko kahit bitayin nyo ko. Di ba? Sa totoo lang, mga kababayan matitikok, lahat naman tayo mamamatay pero kung tayo talagang gusto nating ialay ang buhay natin at sa pagiging masyadong mapusok na pamamaraan, di ba? Naku, ewan ko na lang. Sa totoo lang. Di ba? Mamamatay din naman tayong lahat di ialay mo na lang yung buhay mo. Maiayos mo man lang tong bansang ito. Di bali nang tawaging kang berdugo. Di bali nang tawaging kang demonyo, mamamatay tao. Pero mga kababayan, kung ang papatay mo naman yung mga magnanakaw sa bayang ito para umayos, siguro mga kababayan, tingin ko, okay lang baka marami pang mag-praise sa'yo no? Sa totoo lang, kahit ako gagawin ko, sabi ko nga, kahit bitayin nyo ko sa harap ni Jose Rizal. Di ba? Kaso, baliktad mga kababayan. Sila ho yung nagnakaw ng nagnakaw. Di ba? Yun na nga, Glenn Dag.
malamang mauuna si Sarah. Mga kababayan, yung flagpole, lalagyan ko ng tapalodo. Sasabitan, mga kababayan, ng magnanakaw sa bayan. Musmo doon sa pinagawang 10 million nung araw. Yung 10 million na flagpole nung araw na pinagawa ni Pinoy at 12 million pala, mga kababayan. Yung flagpole sa Luneta. 12 million ho yun. Naging ho yun eh. Naging issue, naging viral, naging trending yun eh. Mga kababayan ko, bahala na. Oo, bahala na. Patayin nyo ako pagkatapos ng termino ko. Pero sisiguraduhin ko, babawasan man lang kahit na 3/4 ng mga magnanakaw. Di ba? Yung magnanakaw sa bayang ito, 3/4 man lang mawala. At yung susunod sa akin, bahala ka na sa 1/4. Kung gusto nyo talaga kung makabayang ka talaga, di ba, Dictos Rex? Di ba? Kung makabayang ka talaga, alay mo na yung buhay mo. Bahala na. Mamatay lang silang lahat. Di ba? Bahala na kayo. Kung hahayaan nyo na ganun ang mangyari. Kasi ganun din ang ginawa neto eh. Wala naman due process yung mga malilit nating kababayan. Ibig ko sabihin, sana ginawa mo na lang sa mga magnanakaw na nagpapahirap sa mga pinatay mong mahihirap. Nakuha ninyo, mga kababayan? Ito hong mga magnanakaw sa bayan, itong mga politikong mga hinayupak na to, na nagpapahirap sa mga mahihirap na pinatay mo, dapat yun ang inuna mo. Tama po ba? Sayang ginawa mo rin lang naman eh. Dapat yun na yung ginawa mo eh. Hayop ka. Ang pinatay mo yung mga malilit nating kababayan. Eto. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Yun naman pala, maghanap kayo ng Marcos, bakit hindi pa rin kayo tumitigil? Di ba? Hindi pa rin sila tumitigil, mga kababayan eh. Eto na. Eto, mga kababayan ha. May kaugnayan sa sinasabi ko kanina. Pasok. Ayan mga kababayan ko. Basahin ninyo. Hustisya para sa inosente. Panawagan po ito ni Robin Padilla ha. Unawain nating maigi. Hustisya para sa inosente. Nananawagan ng hustisya si Senador Robin Padilla para sa lahat ng mga nagugutom at nagdurusa sa Gaza. Kung hindi rin isa itong tatanga-tanga, mga kababayan ko. Nananawagan, walang problema sa pananawagan mo para dun sa nangyayari sa Gaza. Pero teka muna, hindi ka namin nakaringgan ng ganyan sa mga taong pinagpapatay ni Digong. Hindi ka namin nakakaringgan sa mga tao na naghihirap ngayon dahil sa kagagawan ng amo mong si Duterte. Kita nyo, mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Isipin nyo. Hustisya para sa inosente. Yung mga inosenteng pinatay ni Digunyo, mga kababayan ko. Diba? Umiepal. Gusto lang i-flex yung niya. Ginawa daw ng mga anak niya na barong, Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, pwede ba yung mga ganito? Pag-isipan yung maigi, mga kababayan ko. Mukhang inuuto na lang kayo, pero paniwalang-paniwala pa rin kayo rito. Di ba, mga kababayan ko? Yaan, sa isang Facebook post, sinabi ni Senador na ang mga nakabordang mensahe ng kaniyang mga anak, ang borda daw ng mga anak niya, sa suot na barong ang nagsisilbing paalala sa kanyang paninindigan. Ina mo. Robin Padilla, unahin mo naman yung mga pinatay ni Digong. Kahit kailan hindi ka namin nakaringgan doon. Di po ba? Sa dami ng pinatay ni Digong, hindi ka namin nakaringgan. Tapos ngayon, kunyari, nagmamalasakit ka sa ibang bayan? Anong klase yun, mga kababayan? Anong klase?
nagmamalasakit sa ibang bayan. Pero mga kababayan, sariling kababayan, hindi maipagtanggol yan. Parang si Digong lang. Iba yung sinasabi sa ginagawa eh. Sabi ko nga kanina, yung dapat na lipulin ay hindi naman yung mahihirap na hindi naman yung mga problema sa bansang ito. Di po ba? Ang nilipol ni Digong ay yung pong mga tao na walang kaalam-alam, mga inosente, mahihirap na tao. Yun yung nilipol eh. Kaya manang-mana ito. Manang-mana itong si Robin Padilla kay Digong. Nagmamalasakit mga kababayan, walang problema doon. Pero kailangan may unahin yung sarili mong kababayan. Kababayan muna bago iba, Robin. Huwag ka nang magpasikat. Kasi yung mga ganyan-ganyan mo, oo, yan ang ikababagsak ng karir mo. Tingin ko sa susunod na eleksyon, kung tatakbo ka pa, malamang matalo ka na. Di po ba? Sa palagay ninyo, mga kababayan, mananalo pa yan? Siya totoo lang ho eh. Alam nyo ako sabi ko nga sa inyo, noon pa nung eleksyon, magluklok na lang tayo ng mga abogado. Okay pa. Sabi ko nga nun eh, oo, kung wala talaga, kapag tumakbo si Libayan, dahil abogado naman, boto nyo yan. Di ba? Iboto nyo. Oh. Para hindi rin masyadong apektado kay Attorney Claire Castro. Di ba, Dictas Rex? Di ba? Kasi abogado naman eh. O ngayon, kung tatakbo naman si Attorney Claire bilang senador, mga kababayan, wag nyo nang iboto si Libayan. Di ba? Doon na tayo sa may paninindigan. Attorney Claire Castro, sa susunod na eleksyon, wag nyong kakalimutan. Oo, Attorney Claire Castro, ang pambato natin para sa pakikipaglaban at sugpuin ang mga kurakot sa bayan. Di ba mga kababayan ko? O ano? Sa palagay nyo, mga kababayan. Yun! Our beloved Boss Mike Cervera.